Pwede daw kopyahin ng China yung ginawa ng Iran dito sa nakaraang nangyaring labanan. Ano itong kokopyahin ng China o posibleng kopyahin ng China, mga tol? Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, ayon dito kay Professor Renato De Castro, mga tol, mahalagang bantayan o mabantayan ang naging hakbang ng Iran dito sa Strait of Hormuz dahil may posibilidad daw umano itong magsilbing template o modelo na maaaring tularan ng China dito sa South China Sea. So etong ating pag-uusapan ngayon is panonoorin lang natin mula rito sa Net25 News and Information at syempre bilang mga netizen, bilang isang simple citizen, reactionist at commentator, mga tol, is magbibigay lang tayo ng reaksyon. At kayo, pwede kayong sumali sa ating usapan. Ano sa tingin ninyo? May posibilidad nga bang gawin din ito ng China dito sa South China Sea? Kung ano yung ginawa ng Iran dito sa Strait of Hormuz na isinara nila, 'di ba, daanan yan 20% ng mga oil tanker na nagsusupply sa buong mundo. Dito naman sa South China Sea, eto na may daanan, mga kapatid, na mga global shipments na pwede rin daw kontrolin ng China kung sakasakaling magkakaroon ng kaguluhan. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Pag-usapan natin to, panoorin natin to. Isa pang complicated spoiler dyan, yung mga Gulf states. Oh, bakit po? Ito yung issue talaga, no? Okay. Dapat natin talakayan. Ito magkakaroon ng long-term implication sa gera dito sa Middle East, no? Before the war, yung waterways ng Gulf of Hormuz, international waterway Yeah, yan. yung Strait of Hormuz, correct. Pero during the six-week war, Iran took over. control. Oh. Yes, oo. Tapos ang ginamit niya dyan, yung Islamic Revolutionary Guards Navy. Hindi na yung Iranian Navy dahil napalubog ng Estados Unidos. Pero hindi na na-calculate yung, of course, yung Revolutionary Guards. yung mas panatiko yan, and they have been training there. Hindi na-calculate yon, hindi nila na-estimate, mga tol. No? Ever since Hindi na ano ng Amerika, hindi nila naaral yung ganun. Pwede palang gawin ng Iran to. Kasi international waterway yun, meaning walang nagmamay-ari. Yun ay talagang daanan ng mga barko. Diba nga, yan ay daanan ng 20% ng oil ng buong mundo, mga tol. Kaya nga buong mundo ang apektado nung ito'y kinontrol ng Iran, mga tol. Of course, kung natatandaan nyo, I'm old enough to remember nung gera between Iran and of course Iraq. Sa kapanahonan ni Saddam Hussein. So nandiyan na, nagpa-practice na yung Islamic Revolutionary Guard, no? Inaatake nila na yung US Navy during that time, sa kapanahonan pa ni Ronald Reagan. Tagal na. So nandiyan na siya, they've been practicing, and of course, Iran, yung Iranian parliament said, we will take control of the Strait of Hormuz, and meron silang capability. So ayun ang hindi matatanggap ng mga Gulf states. Ooh. Na sila ngayon Na Iran will exercise sovereignty and would basically determine sino pwedeng dumaan dyan at hindi. Ang long-term implication nito, actually, malapit sa ating region. Kasi ang importante dyan, when a powerful country or even a country like Iran would take control of tinatawag natin slots, no? Sea lanes of communication, no? Napakalapit sa atin. Nakikita natin dito sa West Philippine Sea, South China Sea. Ayan na. Eto na. Eto na yung topic, mga tol. Yung ginawang pagkontrol ng Iran dito sa Strait of Hormuz is matagal na daw nilang pinapractice yan. Kapanahunan pa ng mga dating presidente, baka mga sanggolo, baka mga sobrang musmus pa natin yun. Kaya nga marami nagsasabi, mga tol, etong gerang nangyari na to is hindi to bagay na ikinagulat ng Iran. Matagal na nilang ine-expect yan. Matagal na nilang pinaghahandaan yan. At maraming nagsasabi, mga tol, na handa na daw ang Iran tungkol dyan. No? Bagamat hindi sila nakapagpalakas ng kanilang power dahil nga marami silang sanctions, no? Nagkaroon sila ng alyansa sa China, nagkaroon sila ng mga weapon made in China pero hindi rin ganun kakalakas. So ang ginamit nila, mga tol, para ma-pressure itong kalaban nila is kontrolin etong Strait of Hormuz na naapektuhan talaga ng matindi ang buong mundo. Ngayon, eto na. Eto na, mga tol, posible ba itong maging template o maging model
ng China para tularan nila at gawin din nila yan dito sa South China Sea, no? Pakinggan natin si Professor. Ayun, parang ganun. So ano is So China might, of course, kiniklaim na ng China ang South China Sea, of course, West yung 10 Philippine dash Sea line. natin. Paano if China would do what Iran is Did. doing? Paano kung ganun? Kung magkaroon ng gulo sa Taiwan, China would simply decide to close the South China Sea. yeah. So ang nangyayari nito, ang ginagawa ng Iran could be a template for China if China To would like to follow. exercise. So mga kapatid, gusto ko lang linawin sa inyo, ito'y masasabi natin based on opinion. Ito'y opinion lang ni Professor at ito'y opinion natin. Hindi ko sinasabing ito na yung mangyayari talaga. Gusto ko lang linawin sa inyo, disclaimer mga kapatid. Hindi tayo gumagawa o nag-iimbento ng kwento, hindi tayo nag-iimbento ng balita. Ito'y hindi balita, ito'y opinion lang. O what if, kumbaga, what if, sabi nga gano'n ni Professor Renato De Castro, what if, no, ito'y gawin din ng China dito sa South China Sea, which is ngayon pa lang nakikita natin nga kinokontrol na nga talaga nila to. Kalat ang mga barko nila mga tol, hindi lang rito sa West Philippine Sea, kundi sa kabuuan ng South China Sea. Mga tol, alam naman natin ang South China Sea is maliit na bahagi lang dyan yung West Philippine Sea. Up to 200 nautical miles nga lang tayo di ba? Pero alam natin na merong mga malalaki, mga giant, higanteng, mga artificial ang island ang China at andyan din yung mga naglalakihan nila at higanting mga barko, mga tol, dito sa South China Sea. At ang China mga tol ay hindi isang simpleng bansa lang. Maunlad yan mga tol, mayaman at malaki ang ekonomiya. So kung magkatotoo man mga kapatid etong sinasabi ni Professor Renato De Castro, gusto ko lang din makuha ang inyong opinion. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo mag-comment mga kapatid sa ibaba. No? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.